Panginoon, salamat po muli sa umagang to. Lord, salamat po for reminding us, Lord. Yes, Lord. Lord, that our lives belongs to you. Amen. Lord, it's not about the thing of this world. Yes, Lord. Lord, masyado namin hinahabol ang mundong to. Masyado namin, Lord, ginugusto, Lord, ang mundong to. Pero Lord, everything in this world are just temporary, Panginoon. Yes, Lord. Lord, napakalinaw ng mundong to ay lilipas, Panginoon. Amen. Pero ikaw, Panginoon, na aming kinikilalang Diyos, kailan may hindi papanaw, Panginoon. Yes, Hindi Lord. lilipas, Panginoon. You are the God of yesterday, today, and forever, O God. Kaya po, Panginoon, align our hearts to you, O God. Lord, wag po naming yakapin ang mundong to, Panginoon. Amen. Huwag po namin masyado nasain, Lord, ang mga bagay dito sa mundo. Yes, Lord. Pero Lord, nasain namin ang mga bagay na to give you glory, O God. Amen. Ikaw po ang maging dahilan namin bakit namin gugustuhin ang mga bagay sa mundong to, Panginoon. Lord, check our motives, O God. Check our heart's desire, O God. Lord, bakit ba namin ginugusto ang mga bagay sa mundong to? Baka Lord, pang sarili lamang po namin kagustuhan. Kaya po nasasaktan kami pagka po hindi po namin nakukuha ang mga bagay na to. Pero Lord, isang bagay po natutunan namin, basta para sa iyo, Lord, ang mga bagay na to na ninanasa namin, Lord, hindi po kami malulungkot pag hindi po namin nakukuha. Sapagkat it is your protection, O God. It is your guidance to us, Lord, na hindi yun ang gusto mo para sa amin, Panginoon. Pero Lord, once na ito po'y binibigay mo sa amin, it is a great opportunity, Lord, Yes. para ma-lift up ang iyong pangalan. Amen. Mataas po, madakila ka sa buhay namin. Yes, Kaya po, Lord. everything, Lord, that we had in our lives are just bonus, Panginoon. Amen. Lord, bonus lang po ang mga bagay na to. Lord, meron na kaming Jesus, O God. Yes, Lord. When we have Jesus, we have everything, Lord. Amen. But without Jesus in our lives, we lack everything, Lord. Yes, Lord. Sayang po ang buhay kung walang pagkakilala sa iyo, Amen. walang relasyon po sa iyo. Kaya po, Panginoon, sa umagang to, we surrender our hearts to you. Yes, Taas po natin ang ating kamay sa ating po, Panginoon. Let us lift up our hands towards heaven and have a prayer na, Lord, we offer our lives to you. Yes, Lord. We offer our hearts to you, Lord. We offer our things, Lord, na inahawakan namin sa mga panahon na to, Lord. Amen. Yung mga bagay na feeling namin, this is our security. Lord, we surrender to you, O God. Yes, Lord. Lord, nakita mo ang iyong mga anak nakataas sa kamay sa'yo. It is a symbol of surrendering, Lord. It is a symbol, Lord, na wala po kami pangahawakan sa mundong to. Yes, Lord. Kundi, Lord, tinataas namin sa iyo ang lahat, Panginoon. Amen. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mangyayari mamaya, bukas, Yes, at Lord. sa aming haharapin pa, Lord, na paparating, Panginoon. Kaya po, Lord, as long as our trust is in you, Lord, alam namin, Lord, na sigurado po ang aming future. Amen. Salamat po na marami, Lord, at muli sa pangangaral ng iyong salita. Buksan niyo po ang aming puso. Yes, Lord. Buksan niyo po ang aming kaisipan. Lord, dalhin niyo po kami sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Yes, Lord. Kagaya ng ginawa mo kay John, O God, Apostle John, O God, dinala mo siya, Lord, sa third heaven. Amen. Kagaya pa ng ginawa mo kay Pablo, pinakita mo sa kanya, Lord, anong, Lord, karanasan meron po dyan sa iyong karyan. Yes, Lord. Hindi po ang aming nasa ngayong umaga, Lord. Maranasan namin ang presensya mo na para bang kami po'y naandyan na po sa iyong kaluwalhatian. Naandyan na po sa iyong, Lord, lugar na ipinangako sa amin. Kaya po sa umagang to, alisin niyo po ang aming paalalahanin. Yes, Ano Lord. mang bagay ang aming iniwan sa tahanan, ano mang bagay na dala-dala namin pagdating namin dito, Lord. Lord, iwaksin niyo po sa aming kaisipan. Lagyan niyo po kami ngayon ng puso na payapa, Panginoon. Amen. Kaisipan, Lord, na nakatuon sa iyo. At Lord, that na nasa na malagyan kami ngayong umagang to. Yes, Lord. Lord, ang iyong po mga anak ay may mga expectant heart this morning, Panginoon. Huwag niyo Yes, po silang Lord. biguin. Huwag niyo po sila, Lord, masayangan, Lord, ng kanila pong pagpunta rito.
lalabas po sila ng punong-puno, Panginoon. Lalabas sila, Lord, na binigyan mo sila ng bagong pag-asa. Yes, Lord. Bagong revelation to your word. At Amen. bago, Lord, na direction na kanilang buhay. Yes, Lord. Because, Lord, a person that accept you, Lord, their lives will never be the same. Amen. Kaya salamat po na marami, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito. Muli na kami po isasamba sa iyo. Yes, Lord. Sa iyo po Thank you, lahat Lord. na papuri, pasalamat, parangal pagsamba. Bless all Christ in your family. We give back all the glory, honor, praise. Belongs to you. This is our prayer. In the mighty name of Jesus. Everyone will say, Amen and Amen. The best clap po sa ating pong Panginoong Jesus. At makakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sige po. Yan. Medyo malamig pa ba? Pakisabi nga po sa iyong katabi, Blessed Sunday. Blessed Yan. Maraming salamat po. Minsan pa po bigyan natin ng the best clap po. Si Lord po. Sige po, the best clap po sa ating pong Panginoon. At sa mga nasa likod po na pwede po rito, punuan po natin. Yan, para po masarap makinig ng salita ng Diyos. Yan. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And gusto ko po, unahin na natin, gusto ko po i-acknowledge at i-welcome yung ating po mga first-timers in the house. Magandang umaga po. Ang dami ko po nakikita ang first-timers. At sa mga katabi niyo po, pwede paki-greet sila, paki-welcome. Simpleng topic lang, ya. Welcome po kayo sa lugar ng ating Panginoon. Ilan pa pong upuan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos 7. Kila Tita Chona, no? Yan, pwede niyo pong lagyan pa po yan. So, welcome po sa ating cute church. Yan. Ang other term ng maliit, cute. Yan. Cute church. Yan. Napalalakihin pa ni Lord. Amen. Sino pa excited palalakihin ni Lord? Yan. Bukod po sa ating cute church, meron tayong cute na pastor. Yan. Ako po yung nagbibiro lang. Pero pag pinaniwala nyo, okay din naman. So, napakalaga pong pagkakataon to sapagkat ang linggo ay para kay Lord. Sabi mo nga po sa katabi mo, para kay Lord ang linggo. Sino ditong yung linggo mo dati, nilalaan mo sa pagtulog? Na walang mangingialam. Kaya magpupuyat ako ng Sabado, matutulog ako ng buong araw ng linggo. Ang kumatok, yari sa akin. Ganun po ako dati. Ako po yung kinakwento ko po. Ganun po ako na natutunan ko lamang po na ang linggo pala kay Lord. Sabi mo nga po ulit sa katabi mo, kay Lord dapat. Hindi naman po buong araw, pero sa isang linggo, dapat may panahon tayo kay Lord. Amen. Yung OT ka na, no? Pati linggo, pinatos na. Pwede na yan, sama na yan, pastor. Naintindihan naman ako ni Lord. Pero, alam niyo po ba, ang linggo, dinisign talaga yan para po magkaroon ka ng pagkakataon makasamba kay Lord. Amen po? Amen. So, napakalaga po na may panahon po tayo kay Lord. Amen. Especially po sa mga may anak din po. Yan. Sino po dito may mga anak? Yan. Na dinadala po sa simbahan ng kanyang anak. Napakahalaga po niyan sapagkat iminumulat natin na merong Diyos sa kanila. Amen? Dapat po mananalo ikaw kaysa sa anak mo. Yan. Ang hirap naman ayaw magsimba ng anak ko. Hindi na rin ako magsisimba. Damay-damay na. So napakahalaga po na imulat natin na merong Diyos. Ako po dati ay paaral po ako ng simbahan. Tapos po, kailangan mo magsimba linggo-linggo kasi may attendance. Tapos po, merong grocery every month. Sino pa bang hindi magsisimba linggo-linggo no? Tapos may allowance pa. Yun yung motibo ko dati, simba ako para mayroong grocery. Pero isa sa natutunan ko na kinukondisyon pala ako para malaman ko na ang linggo ay kay Lord. Amen. Until ngayon po, hindi na para doon nakita ko na ang linggo talaga para kay Lord. Amen. Alam niyo po ba sa Bible, kung duhalokahin po natin ang kultura ng Bible, ang linggo pala, yun pala yung unang linggo or unang araw ng isang linggo. Yes. Ano po sa na-mindset tayo, anong unang araw ng linggo? Monday. Monday, di ba? Kaya, pag Monday, di ba, sipag na sipag ka. Pag linggo naman, nakakatamad kasi araw nga ng pahinga. Pero sa Jewish culture pala, linggo is the first day of the week. Yes. And dahil po tayo biblical at nakakay Lord po tayo sa paniniwala natin sa ating pong Panginoong Yesus,
yung linggo po magiging first day natin ng isang linggo. Sino pa excited na? Amen. Kaya po ang linggo, ma-mindset tayo na ito yung unang araw ng ating pong linggo. Kaya po, sabihin mo ulit sa katabi mo, Blessed Sunday. Gusto ko po ulit i-welcome yung mga first-timers. Magandang umaga po. Si ate, ano pong name ni ate? Dayan. Dayan, invite po ni ate. Classmate kayo? Wow, sige po, the best clap para si Nanay Lot mukhang may invite eh. No? Yeah. Ano yung ulit ng name ni Kuya? Si Kuya Rayjan. Ayan, ito man si Kuya. Wow, anong name ni Sir? Melvin. Palakpakan po natin si Lord. Salamat po. Salamat po tayo. Sino pa po? Sino pa po? Ay, nakita ko si Kuya, oh. Ano po name ulit ni Kuya? Edmond yan. Alam ba si Kuya Edmond, trivia. Magandang trivia to, no? Ano yung, Kuya Kim ka ba ngayon? Di ba? Siya po yung kasama na gumawa po dito sa ating kids church. Sabi ni Kuya Nico, invite ko to. Makakilala kay Lord. Welcome Kuya Edmond, ha? Kasama niya rin po ang kanyang asawa. Asawa po? At ano? Wow, well, Ate Juby, ha? Sige po, the best clap po kay Lord. Welcome po. Baka may hindi pa po ako na-acknowledge. Sino pa po? Eh, si Sir. Ayan, kilala ko yan. Sir, welcome. Tayo ka po, Sir, para makita ka nila. Ayan. Wow. Anak ni Ate. Mga artista yun, anak mo, Nanay Lot, ha? Wow. Pwede mo tawagin ko muna saglit si Nanay Lot. Nanay Lot. Yes. Ay, saglit po. Ayan. Grabe, no? Walang bakas na nagkasama. May mic pa po kayo sa dyan. Interviewin lang natin si Nanay saglit. Yes. Ayan, kamusta po kayo? Ito, lumalabang pa rin. Amen! Mabuti. Nangyari, labang pa rin. Amen. Meron ako. Yes. Sa anak ko kay Rinjan, Wow. nakatakot ako siya. Kaya umaga, nagulat ako. Sige ma, i-attitude niya. Sasama ko. Amen. Kaya na, ang puso ko ang laki. Yes. Ang sarap. At sa boyfriend ko naman, Wow! salamat. Pag hindi siya nagsawa sa akin, kahit may sakit ako, Amen. financial, o ano man kung kaya niya, hindi sa akin. Maraming salamat, Lord. Amen. The best clap po kay Lord. Wala po masasabi Po. ko. Sa mga hindi po konting kwento lang po. Si Nanay kasi last week o last month, no? Sabi niya, parang pastor, di ko na kaya. Last week, Apo. pumunta sila pasto. Sige po, kwento niyo po. Parang bumibigay na katawan ko. Ngayon, sabi ko sa mga anak ko, kayo na ang bahala. Pero hindi ako bibitaw. Kasi di pa kayo ayos. Unang-unang gusto ko maayos. Yung unang kong anak, ang sila dyan. Sa lahat ng anak ko, lahat naman ng anak ko, mahal ko eh. Pero si Rejan, gusto ko maayos ang buhay. Amen. Yan lang ang inaanap ko si Rejan. Tapos yung kapatid ko, na walang sawa, Amen. pagpapagamit sa akin. Hanggang ngayon, ito pa rin ako nakatayo. Lumalabang po. Amen. Glory to God. Apo. Assistant ko lang sa husband niya. Apo, grabe, no? Alam niyo ba si Nanay? Sabi ni Kuya Nico, may bibigay si Nanay Lot sa, kay Lord. Kanina po, dumating po, no? Ilang piraso po eh? 20 pieces ng upuan. Upuan. Dapat po talaga para kay Yeah. pastor. Wow. Sabi ng mga auntie ko, extend na lang. Extend na lang. Opo. Glory to God. Palakpakan po natin si Lord. Kasi sabi ko, nilala. Amen. Tapos po ipag-pray natin si Nanay. Sa maikling lang po, extend our hand towards Him. Pag-pray po natin. Manalangin po tayo sabay-sabay. Mag-release po tayo ng blessing sa buhay po ni Nanay Lot. Mag-release po tayo ng blessing sa kanyang pamilya. Yes, Lord, oh God. Maraming salamat po sa umagang to. Salamat po sa buhay ng aming kapatid sa pananampalataya, Lord, na si Nanay Lot. Alam mo po, Panginoon, ang kanyang puso sa iyo. Alam mo po, Panginoon, ang kanyang
Lord, ninanais, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, marami pa po siyang heart's desire na alam namin, ipo-fulfill mo ba po sa buhay niya. Salamat po. Unti-unti mo tinutugan ng kanyang mga panalangin. Nandiyan po ang kanyang anak, ang kanyang pong Lord, mga mahal sa buhay. Lord, hindi ka po natutulog, Panginoon. Tunay na nakikita mo, naririnig mo ang daing ng iyong mga anak. Yes, Lord. Salamat din po sa patuloy na buhay na pinagkakaloob mo sa buhay ng aming kapatid na ito, Panginoon. Salamat po, i-bless niyo po siya, Lord, ng kalakasang physical, Panginoon. Kalakasang spiritual, at Lord, habang po siya ay, Lord, naglilingkod sa iyo, gawin mo pong masaya ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Ganun din po, yung transformation ng kanyang buong pamilya na maglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, Ama. All the glory, honor, praise belongs to you. At bless you po ang puso niya sa pagbibigay po ng munting, Lord, mga upuan, Lord, para po sa expansion ng iyong kingdom. This is our prayer, the mighty name of Jesus. Amen and amen. The best clap po sa ating Panginoon. Maraming po salamat sa nag-pray sa akin ito. Kilala ko lang po kayo sa mukha, kahit hindi ko po sa pangalan. Kahit saan po tayo magkita, kayo po yung natatanungan. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sige po, makakaupo na po tayo. Salamat po ng marami. At yung nakita ko yung upuan, sabi ko, mag-expand talaga tayo. Amen. Kasi po, hindi kaya ng lugar na ilagay pa yung 20 na yon. So, if excited, mapupuno rin natin po. So, I see miracle this morning. Grabe. Kung nandito ka sa harap, tayo ka nga, tita. Tignan mo nga sila para makita mo yung sinasabi ko. Yan. 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 The best clap po muli sa ating pong Panginoon. Napakalaga po na ang kalooban ni Lord, ginagawa po natin. Amen. Alam niyo po ba, kaya tayo binuhay ni Lord? Hindi po para maging hayahay. Yan. Masarap naman magpahinga-hinga, di ba? Mag-chillax-chillax. Pero alam niyo po ba, napakalaga na kaya pala tayo nilikha ni Lord para magawa ang kanyang kalooban. Napakalaga po na sa buhay natin, makita mo yung will ni Lord sa'yo. Alam niyo po ba ang will sa'yo ni Lord? Pag sinabi pong will of God, it is the purpose of your existence. Welcome po. Sige po. Meron pa po. Dito na lang po. Dito na lang po. Yan, welcome po. Yan. So, welcome po sa lahat po muli na nandito. So, ulitin ko lang po, napakalaga po na ang mga tao nabubuhay sa kalooban ni Lord. Merong dalawang bagay na kailangan mong maranasan sa buong buhay mo sa mundong to. Sayang ang dalawang bagay na to kapag hindi mo naranasan to. Una daw, dapat mong maunawaan na ang isang bagay na ito po, dalawa kasi to. Yung unang bagay, dapat malaman mo na ikaw ay pinanganak sa mundong to. Yan. The greatest experience of our lives, una po, the day that you are born. Maranasan mo or maipagpasalamat mo kay Lord na pinanganak ka. Sino po ito nagpapasalamat ka na pinanganak ka sa mundong to? At hindi po lahat ng pinanganak ay nagpapasalamat kay Lord. Tama po ba? Nakarinig na kayo ng kwento na sana dinala ako na buhay. Tama? Kasi nga po, depende doon sa kanyang sitwasyon. Meron naman pong nabuhay, buti na lang nabuhay ako sa mundong to. So, meron naman po na sana hindi ko na lang naging pamilya ang pamilya ko. Diba? Nagkakaroon tayo ng mga doubts in our lives. Pero isang bagay na una mong may pagpasalamat nung araw na ikay pinanganak. The day that you are born. Ano pa po yung isang bagay naman din, yung pangalawa, na dapat pong ipagpasalamat natin. Alam niyo po ba, pangalawang bagay na dapat mong ipagpasalamat kay Lord is the day that you find your purpose in life. Ako po isa sa pinagpapasalamat ko rin pong higit, yung pong nahanap ko ang aking purpose. Amen? May plano po talaga si Pastor mag-artista. Tawa naman po kayo. Pero hindi ako para doon. Nangarap ko rin po ni Pastor mag-basketball player. Maging basketball player. Pero yung nakita ko yung height ko, lahat ng kalaro ko lumaki na, ako na lang hindi Nag-varsity sila, ayoko, hindi ako pwede dyan. Ibig sabihin, hindi yun yung purpose ko. Yung mga rejects in our lives, yung pala yung mga
pansinin niyo to yung mga pintuan ng pagkakataon, door of opportunity. Imagine niyo kung lahat yung binuksan ni Lord sa inyo. Ano kaya ang mangyayari sa'yo? Kung lahat ng mga gusto mo binuksan ni Lord, malilito ka. Yes. Tama? Kaya po may mga pintuan na gusto mo sanang bumukas para sa'yo pero hindi bubuksan ni Lord. Tawag po dyan, door of opportunity. Pinapangarap mo mag-abroad, pero ayaw ka pala ni Lord doon, makulit ka. Sige na nga. Yun, napahamak ka. Ayan. Hindi ka pala gusto ni Lord doon. Pero hindi po masama mag-abroad, Ayan, sama mag-abroad dito. So, napakahalaga po na maunawaan natin na si Lord may plano sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, may plano sa'yo si Lord. May plano sa'yo sila. Kung estudyante ka ngayon, may plano rin sa'yo si Lord dati. Hindi po aksidente na napaupo ka ngayon, like first time ka, or hindi po aksidente na naririnig mo po itong pinag-uusapan natin na to. May purpose sa'yo si Lord. Kaya po, si Lord po, wala siyang nilikha na walang dahilan. Amen? In fact, lahat ng bagay sa mundong to may purpose. Tama? Yung ballpen, ano pong purpose ng ballpen? Sulat. So yun po dito, minsan na ilalagay sa buhok ng babae. Ayan, nakikita ko lang naman yan. Patawarin niyo na po ako. Ayan. Yung tingting, para saan ang tingting? Walis. Ang walis. Minsan, naipampapalo. Ayan. Ang purpose ng walis? Pangwalis lang, di ba? Minsan napapapalo. Minsan yung tambo, pag bumaliktad, alam na, di ba? So, mahalaga po yung dalawang bagay. Malinaw po? Yes. Nung ikaw ay pinanganak, pangalawa, the day that you find your purpose. Tanong ko po sa inyo, nahanap nyo na po ba ang purpose nyo in life? Amen. Sigurado na po ba kayo na yung ginagawa mo ngayon, para dyan ka ba talaga? Amen. Kaya po mahalaga, tinatanong natin si Lord kung ito ba'y talagang gusto ni Lord. Because we are called by God to do and accomplish His will. Ang sabi po ng mga Hebrews in English, chapter 12 verse 2, basahin po natin sa Tagalog, sabi po rito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, kay Jesus, na siyang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. So, si Lord po, sinasabi sa atin sa verse na ito, na ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Magkaroon daw tayo ng focus dito po sa tinatawag nating Jesus, which is our Lord and Savior. Alam niyo po ba ang mahalaga pong maunawaan natin na makilala mo si Lord, na si Lord po ay hindi lang siya Savior. Sino ba ditong thankful ka kasi naligtas ka? Amen. We are saved by grace. Marami pong katuruan sa lahat po ng religion or especially sa ating pong paniniwalang Kristiyano na si Jesus is our Savior. Totoo naman po yan. Tama, thankful ka ba that Jesus is our Savior? Amen. Pero po ito isang maling kaisipan naman na kinondisyon lang tayo, especially ng ating mga naging pananampalataya before, na si Jesus ay tagapagligtas lang. Kaya po pag nahihirapan ka, tumatawag ka kay Lord. Lord, may problema ako. Tulungan niyo po ako. Tama? May kailangan po ako. May sakit po ako. Pagalingin niyo po ako. Tama naman po. Pero nakakalimutan natin that Jesus is not just only a Savior. But Jesus is also our, ano pa po yung kanyang character? Savior and Lord. Tama po. So, si Jesus, huwag mo siyang tingnan bilang tagapagligtas lang. Yung Savior lang. Lord, tulungan mo ako. Pero, sa isang banda po, dapat po, ituring mo siyang bilang Panginoon. Marami pong gusto si Jesus, Savior lang, pero ayaw maging Lord. Ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? Gusto lang ng mga tao, tulungan siya, pero ayaw naman natin gawin ang ating duty. Our God duty is to save us. But our duty, being His people, is to serve Him. Yan, dyan natin may papakita kay Lord yung ating pagtawag sa Kanya or pag-consider sa Kanya bilang Lord. Sino po ditong gusto mo ituring si Lord bilang bukod sa Savior,
gagawin mo rin siyang Lord. Amen. Amen? Pag sinabing Lord, yung bang gagawin mo ang isang bagay na gusto rin niya. Gagawin mo yung mga bagay na nakagustuhan ng ating pong Panginoon dahil nga po siya ang ating Lord. So, ibig sabihin, yung pong pagsunod mo kay Lord, bunga ng pagpapasalamat na niligtas niya po tayo. Amen. Ako po, yun po yung aking laging motivation na ako'y niligtas lang naman ni Lord at dapat kong suklihan yung ginawa nito. Amen. Sino pong gusto mong bumawi kay Lord? Amen. Kay Nanay Lot, talagang nagpupuri ako kay Lord kasi dinugtungan ni Lord yung light. Tapos yung, gaya ng ating binabanggit, talagang dudugtungan ni Lord ang buhay natin kapag may purpose ka pa. Amen. Tama po? Sige po, the best clap kay Lord. Tapos po, yung mga ganong situation, ginagamit palalo ni Lord yan para ma-fulfill ang kanyang kalooban. Amen. Ilan yung invite ni Nanay Lot, no? Yung influensya na tinatawag natin para po makakilala sa ating Panginoon. Kaya po, ituon natin ang ating Panginoon ang ating paningin kay Jesus na siya ang pinagmulan ng kabuuan ng ating pananampalataya. Jesus is the source of our faith. Kaya po, pag nanghihina ka, humingi ka ng pananampalataya kay Lord. Tumawag ka po kay Lord. Lord, bigyan niyo po ako ng kalakasan. Bigyan niyo po ako ng pananampalataya sapagkat kung sa atin lang limited, tama po? Yes. Madali tayo sumuko. Pero ang maganda rito, pag humingi tayo kay Lord, bibigyan niya po tayo. Amen. Dahil sa kagalakan, naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon ay nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yung pagkamatay ni Jesus, physically, when He died on the cross, isa pa po palang kaligayahan sa Kanya yan. Kagalakan pa kay Jesus ang mamatay sa cross. Grabe tong Panginoon natin na to. Masaya siya kasi alam niya na yung pagkamatay niya sa cross, marami maliligtas. Ay yung po katabi mo, produkto po yan ng pagliligtas ni Lord. Amen. We are the product of what Jesus done on the cross. Kaya po, lahat po tayo rito, kung si Jesus ay nagtagumpay, ano po pong hindi natin kayang pagtagumpayan? Lahat po pinagtagumpayan na ni Jesus sa krus, pero tayo po, may mga bagay pa po ba na pumipigil sa atin? Alam niyo po ba, ibigay mo kay Lord yan, at sigurado po pagtatagumpayan tayo. Amen. Amen po? Kaya po, napakalaga, sabi kasi rito, your silent battle today would become the loudest testimony in the near future. Marami po ba tayong silent battle? Yes. Naririnig ko yung silent battle na yan na hindi lahat, sorry, hindi pwede i-open sa lahat Kaya po silent battle. May mga pagsubok ka na kailangan mong harapin mag-isa. May mga pagsubok na kailangan harapin as a family lang. Tama po? Yung mga silent battle na yan, sabi dyan, maaari ngayon silent yan. Pero once na maipagtagumpay natin yan, magsasalita ng napakaingay niyan sa maraming tao. Amen po? Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. Yung mga bagay na akala mong nahihirapan ka, yan po pala yung malaking kwento in the near future. Ang ganda ng word no, in the near future. Pag sinabing near future, paparating na yan. Malapit mo nang ikwento yung katagumpayan ni Lord. Amen. Amen? At walang makakapagtago ng mga bagay na yun. Kahit ikaw po, yung glory ni Lord hindi may tatago. Kaya po sa umagang to, ito po yung ating topic muli sa umagang to. Actually, topic lang siya last week na within a week, ni-reveal ni Lord, anak, gagawin nating series yan. Sino ba excited doon? Amen. Sapagkat ang ating po pinag-usapan last week, honor God to the maximum. Ang pagsamba daw kay Lord, isasagad pa natin. Amen. Yung bang, Lord, todo na to, pero hindi pa pala. Handa mo bang itodo ang pagsamba mo kay Lord? Amen. Handa mo po bang itodo yung paglilingkod po natin sa ating Panginoon? Bago po natin ipagpatuloy, tayo po tumungo at manalangin. Humingi po tayo ng karunungan na galing po sa ating Panginoon. Panginoong Isus, salamat po sa umagang to. Father, we thank you, we acknowledge your presence in this place. Excited po kami, Panginoon, dahil Lord, alam namin
Lord, na meron ka pong bagong i-reveal sa amin. Lord, Lord, hunger for more, O God. Lord, our hearts are open to receive your word, to receive your revelation. Lord, tulungan niyo po kami maunawaan po ang iyong salita. Sa pangaral po ng iyong salita ng iyong pong lingkod, ikaw po ang makita, ikaw po ang maluwalhati, Panginoon, at ang iyong mga anak ay lalabas sa lugar na to ng punong-puno, Panginoon. Lord, the Holy Spirit dwell in the lives of your people this morning, Panginoon. Kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Salamat po, Ama. All the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. So, lagi po nating naririnig yung salitang milagro. Sa inyo po madalas naririnig yung salitang milagro. Ayan, sabi nila sa ospital, milagro na lang po ang mabuhay. Hindi naman, ang pangit naman nun, sa ospital mo marinig. Ano pong pagkakaunawa pa natin sa salitang milagro? Yung mga imposible na nagiging posible. Milagro po tawag dyan. Yung mga sakit na parang walang lunas, biglang gumagaling. Milagro po ba tawag dyan? So, yung miracle, sabi po dyan, miracle means, ano po, nalagay natin. Ay, ganda, no? Thank you po sa ating technical, no? Sabi po dyan, miracle means the supernatural move of God. Wala pong beauty dun sa word na natural. Pero yung super, dyan nagkakaroon ng power. Sabi nga po natin sabay-sabay, supernatural. Supernatural. Ang milagro daw ay meaning supernatural move of God. Sino pong gusto mo ng galaw ng Panginoon? Amen. Pag ang Diyos ang gumalaw, pumapit ka na. Yes. Sapagkat pag ang Diyos ay gumalaw, mabibigla ka sa mga bagay na kayang gawin po ng ating Panginoon. Pag sabing supernatural, ang mga imposible sa tao, sa Diyos posible. Amen. Yung mga akala mong wala ng pag-asa, kay Lord pala, instant lang kayang magkaroon ng pag-asa. Amen. Kagabi po, actually within a week, galing po ang Pampanga, tapos po biyahe po kahapon. May mga part na mula, may part na hindi. Tapos kagabi, nag-deliver po kami. Sa amin pong trabaho, nag-deliver po kami. Pag-alis po namin dito, napakalakas ng ulan. Lumakas ang ulan kagabi, na. Opo. Ang ono, hanggang Taytay. Talagang galit na galit yung ulan. Then, sabi ko, sakto, yung preaching natin bukas, patungkol po nga po dito. Sabi ko, Lord, ito yung sample naman dyan, Lord. Pwede bang, tumigil yung ulan? O kaya, Lord, pwede bang pagdating namin sa pupuntahan namin, walang ulan? Parang ang labo ng prayer mo, no? Walang ulan? Posible naman yun, kasi nga lakas ng ulan. Ano mo, pagdating namin doon sa lugar na yon, as in, walang patak ng ulan. Ito po yung, kasi may alam ng kasama ko sa trabaho, si boss namin. Yung pabulusok doon na malalim, tapos yun na yung dideliveran namin. Pagbaba namin doon, dito, lakas na ulan. Pagdating doon, walang ulan. Miracle po ba yun? Yes. O tsamba lang? Tsamba lang yung pastor, nagkataon lang yan. Alam niyo po ba si Lord, magpapakilala siya sa iyo. Gusto niyo po bang magpakilala sa inyo si Lord? Amen. Example lang yon sa maraming bagay na pwede pang gawin ni Lord. Amen. Sino po ulit gusto ng sample? Amen. Yung nanay Lot, nasampulan na ni Lord na. Napabenteng upuan. Ikaw ba naman, di ka magiging mapagpasalamat sa milagro ni Lord. At isa po sa natutunan ko, yung mga taong nakakaranas ng milagro ng Lord, grabe magpasalamat. Amen. Grabe bumawi. Yan. Kaya po pag nakakita akong bumabawi kay Lord, nagawan ni Lord ng milagro to. Iba yung aura niya ngayon eh. Gusto ko rin po i-acknowledge si Nanay Melinda, yan. Sabi, linggo-linggo, sabi ko, saan nagagaling tong biko na to? Sabi ko, may biko ba galing sa langit? Isang palitaw, yan. Yung mga nanays natin in the house, yan. Si Nanay, sa dami ng nanay, nakakalimutan. Nanay ni Kuya Nantay, yan. Titina. Yan, Nanay Tina. Sorry po nagro-roll call ako, yan. So, wala namang galing na ngayon sa langit. Yan, galing sa tao meron yan. Nagaling kay Lord. So, we acknowledge your life because po, yung milagro ni Lord, through us,
pinapagdaan ni Lord. Amen. Sino pong gusto mong gamitin ka ni Lord, maging milagro ka sa mga tao? So sa ating pong pag-uusapan, napakalaga po nito. Kaya po natin binilalagyan ng mga gantong pagkakataon na intro po para makita natin ito. Because our topic this morning, sabi po natin ng ating binanggit, Honor God to the Maximum series. Ito po yung series natin. Honor God with what you have. So, honor God with what you have. Tanongin mo nga po ulit yung katabi mo, anong meron ka dyan? Ano kayang meron ka ngayon na baka mahingi ni Lord yan? Handa mo bang ibigay? Amen. Pag ikaw ba hiningihan ni Lord, handa mo bang ibigay? Amen. Si Abraham, hiningihan ng Isaac. Ibinigay ba ni Abraham? Inawat lang ni Lord, pero na-testing. Yes. Tama? So, si Lord, hihingihan ka ni Lord. Pero ano kayang meron tayo? So, sabi rito, yan. Yung ating po pag-uusapan, ito po'y patungkol, alam ko po, bata pa lang kayo, naririnig nyo na itong kwento na to. Nakikinikinita nyo na to, or naririnig nyo na, in fact, baka napanood nyo na po ito, yung the feeding of the 5,000. Ang ganda nito, ang ganda pag-usapan nito, Yes. paano mo papakainin ang 5,000? Yan. Kung may mag-first timer sa ating 5,000 ngayong magang to, wala tayong papakain. Tama? Hindi kaya. Pero sabi rito, the miracle of the 5,000. Yan po yung ating context. The miracle of the 5,000 is recorded. Ito po yung magandang milagro ni Lord because it was recorded doon po sa four gospel ng Biblia. Ano po yung four gospel of the Bible para magkaroon tayo ng knowledge? Ano po daw yung four gospel of the Bible? Pag narinig niyo yung word na gospel, may 4 na libro na tinutukoy dyan. Which is Matthew, Mark, Luke, and John. Bakit kaya tinawag silang gospel of the Bible? Dahil ba yun ang laging kasama ni Lord? Di naman po. Dahil yung 4 na yan, dyan po nakapaloob sa libro na yan, yung kapanganakan ni Jesus and Jesus' journey in this world. At dyan po nakalagay yung kamatayan ni Jesus at yung muling pagkabuhay. Kaya po gospel. Malinaw po? Pag narinig yung salitang gospel, it is Christ's birth, Christ's existence, Christ died, and kanyang resurrection. So, nakapalaw po yan. Pero sabi diyan, dito po sa the four gospel, sa gospel of the Bible, diyan daw po naka-record yung feeding of the 5,000. Imagine niyo, ibig sabihin, itong 4 na to, na sumulat ng libro na ito, sila mismo nasaksihan nila ito. Kaya po nila naisulat. So, ano pong nangyari dito po sa kasaysayan na to? Ating pong buksan. So, dahil nga 4 yan, di naman natin mabubuksan lahat yan. So, I pray to God na, Lord, ano po dito yung pwede natin i-share? May mga kinuha po tayo sa iba't ibang pahina po ng mga libro po na yan. So, at ito po yung ating binuksan. Sa mga may Bible po, let's open our Bible. In Luke chapter 9, verse 1 to 2. Doon muna po tayo. Sa Lucas 9, talata 1 hanggang 2. Sabi po dyan, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ulitin ko lang po, tinipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan. Si Jesus, mayroong tinatawag na delegated authority. Naranasan niyo na po bigyan ka ng power? Yes. Tama? Sa mga nag-aaral, no? Wala ang teacher, wala ang advisor. Ikaw muna ang kanilang teacher ngayon o kaya magbabantay sa kanila. Ang sarap, no? Nasa iyo yung power. Pero dito, si Jesus, nagbigay siya ng delegated power. Binigyan niya po ng yung 12 ng kapangyarihan para daw po magpalayas ng mga demonyo. Sabi pa po rito, at magpagaling ng mga may sakit.
Kaya po, sa panahon natin ngayon, may mga lingkod ni Lord or even ikaw, pwede kang gamitin ni Lord para magpaalis din ng mga demonyo. Yes. Para magpagaling din ng mga may sakit. Kahit sa bahay nyo po, pwede nyo po mapraktisyan. Kung sino may sakit sa inyo, lay hands nyo lang po. Pag-pray nyo po, may power po yan. Yes. Kasi po, inutos ni Lord yan, ipatong nyo ang inyong mga kamay sa mga may sakit. At ito'y gagaling. Galing. Sapagkat ang nagpapagaling si Lord sa pamamagitan natin po na kanyang mga instrumento. Kaya po, si Lord, ganito niya po tayo isinisend. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon para magamit niya. Sino pong gusto mong magamit ka ni Lord? Amen. Magamit tayo ni Lord para maging pagpapala sa buhay po ng mga tao. Sa sabi pa po rito ng verse 2, isinugo sila ni Jesus upang mangaral sila tungkol sa paghahari ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. So, si Jesus, sinend niya po yung mga tao, nagpapalayas ng demonyo, nagpapagaling ng may sakit, at the same time, upang maipangaral ang paghahari ng Diyos. Lahat po ito ay pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. I-share daw natin yung kanyang mabuting balita. Yes. Alam niyo po bang dapat po natin i-share yung pong kaligtasan ni Lord? Amen. Na si Jesus ay napako sa krus dahil sa ating mga kasalanan. At kailangan natin siyang tanggapin upang tayo ay hindi mapahamak bagkos magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Bible, sa sino man tumanggap kay Jesus bilang Lord and Savior, siya po ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaligtasan, assurance na kahit buhay pa po tayo sa mundong to, meron na po tayong kaligtasan kay Lord. Kaya po, napakagandang pagkakataon na to, yung bang masyara mo lang isang tao, and time will come, makakasama natin siya sa kaharian ni Lord. Amen. Yung bang magkikita-kita tayo doon, magpapasalamat tayo doon sa nag-share sa atin ng gospel. Tama po? Kaya po, sa bawat isa na nandito, especially to our first timer, congratulations po. Hindi po aksidente na nandito kayo. It is the day of your salvation. It is the day and appointed time para tanggapin mo si Lord Amen. bilang Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Sabi po rito, verse 11. Talon na po tayo rito sa verse 11. Papasok po tayo sa ating key text this morning. Sabi po rito, sinundan siya ng maraming ng mga tao nang malaman ito. Malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Si Jesus that time, bukod siya sa kanya na nagpapagaling siya, nagpapalayas ng inaaniyan ng demonyo. Alam niyo po ba, even yung mga apostles niya, gaya ng ating binanggit sa verse 1, nagpapalayas na rin ng mga demonyo. Nagpapagaling na rin ng mga may sakit. So, ganun ka-evident yung kapangyarihan ng ating pong Panginoon through Jesus nung siya po ay katawang tao pa po sa mundong to. Sabi rito, yan. Our ultimate purpose is to connect people to God. Imagine niyo to, si Lord, welcome sa kanya mga tao. Tama? Welcome sa kanya. Sabi kasi rito, malugod niyang tinanggap. At malugod naman silang tinanggap ni Jesus. Tinuruan niya ang mga tao tungkol sa paghahari niya ang mga may karamdaman. Pinagaling din po niya mga may karamdaman. So si Jesus, hindi siya papayag na ang isang taong lumalapit sa kanya ay walang natatanggap. Yes. Hindi siya papayag na ang isang taong tumabi sa kanya aalis ng walang dala. And bilang pong mga lingkod ni Lord, ito po yung ating duty rin po. Na may mga taong i-connect sa'yo si Lord na hindi lang niya basta ilalapit sa'yo ng ating pong Panginoon. Meron pong dahilan si Lord bakit niya po kinoconnect sa'yo yan. Sino pa excited dahil? Amen. Kaya po, bawat isang tao mahalaga kay Lord. Meron po akong tito, isa po sa, naalala ko siya, kasi namatay po siya, siya po yung inuwihan namin that last time. So, naalala ko yung tito ko na to, yun po yung
nagturo sa akin, unang-unang nagturo sa akin paano manalangin. Meron pa po kami nakasulat doon sa kitchen, nakalagay doon, yung prayer bago kumain. Tapos panalangin, pagkatapos kumain, ayos to Pagkatapos kumain, may prayer din pala. Siya po, ayun po yung pinakang tumatak sa akin na naalala ko. Na, to the point na na-share natin siya ng gospel, bago pa po siya tuloy manghinat, at umuwi kay Lord. So, ang isang tao, time will come, pag umuwi tayo kay Lord, maaalala ka niya. Iko-connect ka ni Lord sa mga tao, pero ang tanong, paano ka niya maaalala? Kaya sabi ko, ayos tong tito ko na to Umuwi po ako dahil sa kanya lang. Dahil din po sa mga kamag-anak namin, upang makapag-share din ko. So, napakahalaga po na ang isang taong dinikit sa'yo ni Lord, may pinapagawa sa'yo sila. And ultimate reason, bakit siya i-connect sa'yo ni Lord, para magkaroon siya ng salvation. Ayaw ni Lord na ang tao mapunta sa impyerno. Sino man pong gusto mapunta sa impyerno? Wala pa po akong nakitang gustong-gusto rin Diba? Meron pilosopo, pwede. Sabi niya, okay lang ako dyan kay Edwin sa impyerno. Magbi-business ako ng ice cream dyan. Imagine mo, biro lang sa kanya yon. Pero pag nandun na kaya siya, mabibiro pa niya kaya yung sitwasyon niya. It is a serious matter na dapat po maliwanagan po tayo sa ngayon. Kaya po si Jesus, pag nakakita siya ng mga tao, ang tingin niya ron, ang nararamdaman niya ron, compassion. Nagkakaroon siya ng malalim na kahabagan. Ano kaya pwedeng ibigay sa mga taong to? Sabi rito, ang mga tao kinokonik kay Lord. Paano mo siya makokonik kay Lord? Kaya nga po merong una, kay Christ. Pag nakatanggap na siya kay Lord, na-connect mo na siya kay Lord. Kanino mo po siya kinokonik? Sa care group. Yan. Kinokonik mo siya kay Lord through care group. Kaya po, congratulations sa mga may care group. Kaway-kaway nga po dyan yung mga may care group po dyan. Yan. It's a group of people who meet once a week. Bakit po tayo nag-meet once a week? Para ma-share yung kabutihan ni Lord. Amen. Yung mga gustong-gusto mo i-share sa linggo, minsan di mo nga nasi-share na linggo, pwede nyo pong i-share doon. And care group is the fellowship of the believers. Kaya po mahalaga po yung may mga small group tayo para po mas makilala natin palalo si Lord at ma-share po natin ang kanya pong kabutihan. Pinag-uusapan po rin yung mga bagay patungkol kay Lord. At nagpapalakasan din po sa care group para po paano harapin ang buhay. Yes. Tama po ba? May mga pagsubok tayo sa buhay, pero pag nakaka-receive tayo ng word ni Lord, lumalakas tayo. Yes. At si Jesus, ganun po yung tingin niya sa mga tao. Ang mga tao, tingin niya ron, pag nakakita siya ng maraming tao, para tong mga tupa na walang pastol. At ang tupa na walang pastol, wala siyang direction. Kaya nga po nabanggit natin kanina yung word na purpose. Dapat po may purpose ka. At magkakaroon ka lang ng purpose, magagawa mo lang yung purpose mo pag sinusundan natin ang ating pastol. Sino po ang ating dakilang pastol? Walang iba kundi si Jesus. So, salvation and the lordship of our Lord. Maunawaan natin na tayo po'y niligtas at magpapasakop tayo sa lordship ng ating pong Panginoon. So, sabi rito, verse 12, nang malapit nang lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12 at sinabi, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain, matutuluyan sa mga nayon sa paligid, nasa ilang na lugar po tayo. So, dito makikita natin, bukod sa puso na meron si Jesus, makikita natin din ang puso na meron ang mga alagad ni Lord. Kasi ano pong sabi dyan? Malapit ng lumubog ang araw, nilapitan siya ng 12. Ilan ang disciple ni Jesus? 12. Tapos yung 12 na yon, sila pa yung mismo ang nagsabi, paalisin na natin yung mga yan. Pag sa Bible po, pag nabasa niyo yung crowd, sa Tagalog kasi niyan, di mahulugang karayom. Marami po yan, multitudes. Napakarami niyan, tapos sasabihin lang ng mga disciple ni Jesus, ng mga alagad niya,
Paalisin na natin yan. Ang dami yan. So, sabi diyan, paalisin na po ninyo ang mga tao upang makahanap sila ng makakain matutuluyan sa mga paligid ng ngayon. Imagine niyo, si Jesus is the source of everything, tapos papaalisin mo yung mga tao. Tama? Kagaya po dito, may mga tao sana na pwede mo maisama, pero minsan, tayo pala sapat na para hindi niya makilala si Lord. Pastor, huwag nga invite siya, malabong magbago yan. Yung bang tayo pala, sino pong amin doon? Ako po, naranasan ko rin yan. Naranasan kong maging judgmental at nagsisi na po kay Lord. Yung bang tinutuldo ka mo yung isang tao, Pastor, malabong mangyari yan. Alam niyo po ba, ikaw po minsan ay naging ganon. Malabo ka rin naman eh. Pero may po yung katabi mo yan. Malabong nakakilala rin yan kay Lord, pero pansin mo nandito. Amen. Tama, ang hirap mo nga i-invite eh. Yes. Ako po, ang hirap ko rin i-invite. Hirap na hirap sila na i-invite ako. Pero, nung nailapit po nila kay Lord, na-supply ni Lord yung aking pangangailangan. Amen. Kailangan ko pala ng salvation. Kailangan ko po pala ng spiritual nourishment. Yes. Kailangan pala mapakain ko yung spirito ko para lumakas ako. Amen. So si Jesus, ang tingin niya, kaluluwa to, kailangan ng kaligtasan, kailangan ng encouragement, pero yung mga disciple ni Jesus nag-ooperate physical. Ang dami niya mga yan. Pauwi na natin yan. Nababasa niyo ba yun? Habang binabasa ko po ito, alam ko na nasa isip ng mga disciple. Obligasyon. Ayan. Isa po sa nakakatakot na word, yung obligation na word. Yung, alam niyo po ba, serving God is not an obligation. Yes. It's a privilege. Yes. Ha? Yung tanggapin po natin itong panawagan na to, sabi ko, privilege na. Bagamat na andyan yung word na ito yung gagawin natin, tatrabawin natin, pero privilege. Yes. Madaling mapagod ang isang tao pag tinitignan niya isang bagay obligasyon. Tama. Ang dami ko nang nagawa, oh. Pagod na kaya ako. Ito kasama ko, wala pa pong ginagawa. Di ba? Obligasyon no? Pero yung tao na ang tingin niya sa isang bagay, privilege, kahit hindi niya kanyang gawain, ginagawa pa rin niya. Yes. Diba, matakaw sa responsibility to, matakaw to sa obligasyon. Bakit privilege? Yes. Pag nakita niyo po ang paglilingkod kay Lord, privilege, mag-i-enjoy po tayo. Amen. Sino pa excited doon? Amen. Yung bang kahit butasan pa ng bulsa yan, Pastor, game ako dyan. Bakit? Privilege. Amen. Tama po? So, napakahalaga po, maunawaan po natin ang mga bagay niyo. Kasi nga po, sa passage na to, nakikita natin na iba tumingin si Lord at iba tumingin ng mga disciple. Sino pong gusto mo ng mata na kagaya kay Lord? Amen. Si Lord kasi pag tumingin yan, mula dito sa mundong to hanggang eternity. Ganun kanya tignan. Pag tinignan kanya, ligtas na kaya tong taong to. Imagine niyo po, ang tingin sa iyo ni Lord, impyerno o langit. Pero tayo, pag tumingin tayo sa tao, no? Ano kayong mapapala ko rito? Tama, mga tao ganyan. Ano kayong pwedeng mapakinabangan? Na, tama po? Or sa mabuting salita naman, tinitignan mo lang siya, ano kayang pwede maitulong ko sa kanya? Pang temporary lang. Pero this is the challenge na tignan natin ang isang tao from here to eternity. Huwag po kayong makikita, ay, maganda buhay niya, Pastor, hindi mo na-invite sa church yan. Mayaman na yung mga yan. Hindi po. Kamusta naman yung kaluluwa nila? Yes. Tama? Doon po nawala yung aking intimidation. Hindi ako nainggit dyan eh. Kasi baka hindi paligtas yan, nakakaawa naman. Tama po? Kaya po, tingnan natin itong susunod na mga verses na magpapakita kung anong kaisipan na meron ng tao at kaisipan na meron ng ating pong Panginoon. Tingnan po natin itong susunod. Pero basahin ko muna po ulit to. Yan. Si Jesus, ulitin ko lang po, si Jesus, pag tinignan niyo po kasi yung background niya, after mamatay ni John the Baptist, si John the Baptist po kasi namatay na that time, pero si Jesus tuloy pa rin sa pangangaral. Tumawid siya, tapos po kasamang mga alagad ni Lord.
So, sabi rito, once na si Lord, isinasama ang mga disciple, may tuturo siya. Kasi po, ang ating Panginoong Isus, nung nabubuhay siya sa mundong to, He is a intentional God. Our God is the intentional God. Kaya po, napakalaga po, pag sinasama ang disciple ni Jesus, may tinuturo siya. Dito rin po sa atin. Tama po? Kaya po tayo sinasama sa mga mentoring, sinasama po tayo sa mga gawain. Kaya po pag sumasama ka rin po dito po sa ating gawain, may mga natututunan tayo. Tama po? Yes. May mga itinuturo, ganun din po yung binabanggit ko na lagi natin, kaya tayo sumasama sa mentoring. Hindi ko kayang sabihin lahat, hindi ko kaya ituro lahat. Papakita ko na lang sa inyo. Yes. So, si Jesus, ganun po siya magturo. Ano pong sabi diyan? Ngunit sinabi niya, kayo ang magbigay sa kanila ng makakain. 12. Tapos ang papakainin, 5,000. Imagine niyo yun. 12 lang sila. Tapos papakainin 5,000. Kayo magpakain dyan. In spiritual realm, kung titignan natin in spiritual, gutom yung mga yan. Dapat pakainin natin yan. So, umagang to, parang ganito po. Pumunta po kayo rito at nag-expect po kayo kay Lord. Kung wala po akong nireceive kay Lord, di po ako kumain ng word ni Lord, wala po akong may share sa inyo. Yes. Yari po ako kay Lord. So, ganun din po ang pinaparating ng ating pong Panginoong Isus. Sabi diyan, pakainin mo sila, magbigay kayo ng makakain. Sumagot naman ang mga alagad. Ito na, nare-reveal na yung puso ng mga tao. Situations reveal the heart or the character of the people. Yes. Kaya kapag dumadaan ng pressure, dumadaan tayo ng mga situation, alam niyo po ba, ini-expose ni Lord yung puso mo. Pinapakita ni Lord kung kamusta ka na ba. Yes. Ano na ba yung na-develop sa'yo? Yung matagal ka nang nag-church, na-develop na kaya tong anak ko na to. Testingin nga natin. Yeah. Kaya may testing para po makita ni Lord kung kamusta na ang puso natin. Sumagot daw po ang mga alagad. Ano pong sabi? Wala tayong pagkain. Negative. Yan. Imagine niya, kakabigay lang sa kanila ng kapangyarihan, magpagaling, magpalayas ng demonyo, yung pa kayang magpakain, hindi nila kayang gawin. Hindi kayang gawin ni Lord. Tama po? Si Lord, may papagawa sa'yo si Lord na feeling mo, sa'yo lang niya pinapagawa. Pero ano niyo po ba, naka-back up sa'yo si Lord doon? Yes. Pag nagsishare ka, Lord, natatakot akong sharean to eh. Ano niyo po ba, kasama mo naman si Lord doon? Yes. At nagugulat ka dahil nga nag-obey ka, hindi mo alam yung sasabihin mo, pero nung sinira mo siya, dire-diretso ka nagsasalita. Naranasan niyo po yan? Yes. Tapos ang ending, tumanggap pa siya kay Lord. Yes. Tama? Yung duda mo, tinanggal ni Lord. Bakit sumunod ka? Amen. Nauuna ang pagsunod, bago po yung pagsama ni Lord. Once na nag-yes ka kay Lord, sasamahan ka na ni Lord. Amen. Pero once you say no, mahihirapan si Lord, samahan tayo. Yes. Kaya po, huwag tayong matatakot. Sabi mo sa tayo, huwag ka matatakot. Huwag matatakot. Pag may pinapagawa si Lord, sagot niya po yan. Kahit po sa ating sanctuary na to, sabi ko, Lord, nagde-declare kami ng magandang sanctuary, maraming upuan, malaking place. Kaya ba namin yon? Pero kung tayo, hindi kaya. Pero dahil kasama natin si Lord, kayang-kaya. Amen. Basic, di ba? Sige po, the best clap po sa ating Panginoon. Nakakailang upuan na po tayo, no? From before hanggang ngayon po. And glory to God, sa biyaya po ni Lord, ay yan po ay simbolo ng mga kaluluwa pong idadagdag ni Lord. Amen. Hindi po aksidente, may 20 upuan. We expect 20 souls Yes. na makakatuwang din natin para po sa gawain ng ating Panginoon. Amen. And I see new faces, gaya pa natin binanggit, na makakasama po natin Amen. sa journey ng ating Panginoon. Sabi po po rito, ipagpatuloy po natin, wala po tayong pagkain dito, kundi 5 tinapay at 2 isda. Bibili pa po ba kami ng pagkain para sa lahat ng mga taong ito? Imagine niyo, no? Bad report. So
sabi rito, in the impossible ways, look unto Jesus. Yes. Not the situation. Situation. Pag may pangit na sitwasyon, una mong tignan agad si Lord. Yes. Nakita mo yung sitwasyon, bakit posible ito Tingala ka muna. Tignan mo muna si Lord. Imposible ba to kay Lord? No. Sa atin, imposible. Pero kay Lord kaya, imposible ba kay Lord? Hindi. Tama po? Posible kay Lord. Pero itong mga to, nagiging negative. Napakalabo. Sabi niya kasi rito, meron lamang dalawang isda at limang tinapay. Bibili pa po ba kami? Mapapakain ba natin? Kaya ba ng 2 isda at 5 tinapay pakainin ang 5,000? Kaya po ba? Kurot-kurot. Hindi rin. Hindi pa rin? 5,000. Pero alam niyo po ba, si Jesus, nung nakita niya yung crowd, na-excite siya. Kasi para sa kanya, yung salvation, malaking tulong to sa kanila. Yes. Si Jesus, ang tingin niya sa mga tao, napupunta to sa langit. Pero itong mga disciples, pauwi na lang natin to. Bahala na sila sa kanila. So, si Jesus, ito, mas maganda po, maunawaan natin. Yung sabi ng Bible, feeding of the 5,000. Alam niyo po ba, nung panahon nila, ang binibilang lang ay mga lalaki. Kaya po pag nabasa niyo the feeding of the 5,000, lalaki lang po yung tinutukoy dyan. Bakit kaya lalaki lang, pastor? Paano naman kami mga babae? Kasi ang bawat lalaki, consider siya bilang isang merong pamilya. Or may nire-represent. Pwedeng ako po, kasama ko yung kapatid ko, ganito, ganyan. So, ganun lang bilangin that time. Yan po yung sa kultura nila. Sabi kasi rito, while the text specifies 5,000 men, counting the women and children, it means the actual size was likely between 15,000 or to 20. Kung 5,000 lang yon, sabi natin times 3 na lang. Tama? 15,000. Kaya siguro itong mga disciple, paano natin papakainin yon? 2 isda, 5 tinapay. 15,000. Naniniwala ko rin, hindi lang naman tig-isang anak yun nandun. Yes. Sabihin na natin, sabihin nila Bishop, more or less, nasa 20,000. Ganong karami yung mga tao na naandun. At inisip ko, paano kaya mag-preach si Jesus doon? 20,000. Tapos, walang speaker. Rinig po ba ako sa likod dyan? Rinig niyo po ako? Ito po, kaya itong umabot, kahit banda-banda para, no? Kaya, no? Kahit talali, no? Abot sa bahay niyo siguro ito, pag sinagad, no? Pero 20,000, gaano kalaki yun? Gaano karami yun? At gaano kahaba yun? Tapos walang mic. Si Jesus, napakatinding discipler nito ni Jesus. Ang tinding leader nito para mag-share sa ganong karami. Kay Jesus, tawag niya ron opportunity. Pero sa mga disciple, dahil may wrong mindset sila, habala. Pauwi na lang natin yung mga yan. Wala pa nga sinishare, pinapauwi na. Imagine nyo, no? Sino dito ang handa mong puntahan yung kaisipan ni Lord? Amen. Isa po sa natutunan ko yun huwag mong papalisin ng isang tao na wala silang bit-bit. Maikling, konting lang ba? Yes. Mababaan nila. Ako po tawag sa akin ng pamangkin ko po, mga pamangkin ko, ninong ng bayan. Kasi alam nila, mag-alis na ako. May mga bagay ako, konting ibibigay sa kanila para po maramdaman nila si Jesus sa buhay ko. Masarap ng ganun, no? They recognize Jesus through you. Sino pong ipapractice mo yan? Amen. Kaya kung may nangingi sa inyo minsan, doon ka. Huwag po. Bigyan mo siya ng bagay na pag tinignan ka niya, si Jesus to Yes. Tama? Yung bang nangingi ng 5 piso yung musmos, sasabi mo sa kanya, ba't 5 piso lang? Grabe, no? 5 lang?
Baka pag binigay mo 50 yung mamangha na yun, makita niya si Jesus sa'yo. Sino pong gusto mong ma-recognize si Jesus sa buhay mo? Amen. Example lang po yan ha, sa maraming pagkakataong pa na pwedeng magliwanag si Lord sa buhay natin. Amen. Yun po isa sa gusto ni Lord, let the light of Jesus shine in our lives. Yes. Yung makita ka nila, nandyan na si Jesus. Bakit? Sa sobrang glory ng testimony ng buhay mo, kitang-kita si Lord sa buhay mo. Amen. Or sino dito, papunta ka pa lang, tara na, alis na tayo. Speaking of, tara na. Ang hirap naman ano? Yung hindi ka blessing sa buhay ng tao na yun. Ayoko niyan, tara. Di ba? Dumidilim ang paligid. O dumarating ka, napakaliwanag. Amen. Amen? Yung bang malayo ka pa lang, hey, mag-ready kayong tubig. Mag-ready tayo. May paparating. Kaya po, pag tayo kaya pumupunta sa isang lugar, blessing kaya tayo o sumpa. Sino po dito ang handa mong practicing yung pagiging pagpapala? Amen. Tama? So, sabi mo sa tabi mo, pagpapala ka. Papala ka. Yan. Tayo po'y pagpapala. Verse 14, halos 5,000 ang mga lalaking naroon. Nilinaw din ng Bible, no? Kaya po, more or less 50 to 20,000. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo ang mga tao. Okay. Nang 5 po. Imagine mo, no? Si Lord, matinding coordinator. Alam niya paano i-accommodate yung ganong karaming tao. And that time, napapansin niyo yung disciple, sila that time, nagiging usher sila. Yan. Nagiging, servant para mag-accommodate nung napakaraming tao. Ang sabi po dyan, punta tayo sa Book of John. Napakaganda po ito. Galing po tayo sa Book of, ano yung binuksan natin na book? Bukas. Lucas, yan. Sabi po sa Book of John, chapter 6, 5 to 9, kasi po may mga iba-iba silang pagkukwento, kaya po mahalaga mapuntahan natin. Ang sabi po rito sa John chapter 6, verse 5 to 9, verse 5, tumanaw si Jesus, at nang makita niyang dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? So si Jesus, tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng pagkain para sa mga to? Ganong karaming tao, pero si Lord ang tingin niya, paano masusuplayan? Ulitin ko po, si Jesus, pagkasama niya ang disciple, nagtuturo po siya. Our Lord is very intentional God. Sabi po rito, verse 6, sinabi niya ito upang subukin si Felipe, sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Sino po ditong nasusubukan ni Lord? Amen. Dumarating sa time na nagdududa ka kay Lord. Lord, ba't naman ako nandito sa sitwasyon na to? Hindi ko kaya to, Lord. Tama? Pero si Lord pala, tinitignan ka ni Lord, pero alam naman niya yung gagawin. Yes. Tama ba? Alam na alam ni Lord kung paano kanya tutulungan. Amen. Pero pansinin niyo to, si Felipe, tinanong niya, darating sa time, or maaaring dumadaan ka na sa mga pagsusubok ni Lord. Yes. Pagsusuri ni Lord. Yes. Naranasan niyo po ba yan? Sinusubukan tayo ni Lord kung gaano ka na nagtitiwala sa Kanya. Amen. Ano na bang na-develop sa atin? Kaya nga po our topic, honor God with what you have. Ano na ba yung pananampalataya mo ngayon? Kung i-rate natin yan ng 1 to 10, ano na kaya? 5 na kaya yan? 7 na kaya yan? O, Pastor, 9. Medyo on fire na ako kay Lord. Pero kailangan ni Lord gawin yan para makita niya sino pa yung kailangan tulungan. Sino pa po yung kailangan niyang i-develop. Verse 7, sumagot naman si Felipe, kahit po halagang 200 salaping pilak ng tinapay ay di sasapat para makakain sila ng tig kakaunti. Imagine niyo,
nakatingin siya sa natural, nakatingin sa physical. Hindi naman natin masisisi si Felipe. Kahit tayo ilagay sa ganun, no? Mm. Tama ba? Paano natin papakainin niya? Kahit ngayon, kung damugin tayo ng ganung karami, paano natin yung i-accommodate yung mga yan? Papauwi na lang ba natin yung mga yan? So, paano natin nahaharapin yung mga bagay kapag dumadating po sa atin? Mm. Isa po sa natutunan ko, pag may dumadating sa mga sa buhay po natin, especially mga trials, ang makakasagot po dyan, yung mga bagay lang din na meron tayo. Yes. Tama po? Yung meron ka lang, yun yung magandang magagamit natin para paano harapin yung pagsubok. Mm. Ang meron lang tayo ngayon ay meron tayong Diyos. Yes. Tama? Haharapin ko itong pagsubok na to na meron akong Diyos. Amen. Paano po nakakarating si Pastor sa Pampanga? Yan. Pero bang meron si Pastor? Motor lang naman meron ako eh. Mm. Kung meron lang akong helicopter, mas mabilis. Kung meron lang akong kotse, 4 wheels, mas mabilis din. Yes. Pero anong meron ako? Yun lang yung meron ako ngayon, Yes. yun muna yung gagamitin ko. Amen. So si Lord, tinitignan niya, yung meron ka, handa mo bang pagtiisan yan sa ngayon? Yes. Handa mo bang ipagpasalamat pa rin kay Lord kahit yan lang muna ang meron ka? Amen. Imagine niyo, ang tingin sa tinapay lang. Ang tingin sa isda lang. Meron lang tayong 2 isda, 5 tinapay. So yung word na lang, parang doon pa lang, ayaw mo nang pakilusin si Lord. Ito na nga lang meron tayo, bibigyan pa ba? Mag-share pa ba tayo dyan? Ha? Mawawalan tayo. Alam niyo po ba, ang Bible, very contradict pag binabasa niyo po. Yung nagbigay ka kay Lord, sabi kasi ng Bible, na as long as you give, you will receive. Baligtad, no? The more daw na ikaw ay nagpakawala, the more na magkakaroon ka lalo. Baligtad po. Pero kay Lord, yun po yung itinuturo sa atin, na the more na maging mapagbigay ka, the more na mas lalo ka magkakaroon. Yes. Na-exercise, kasi nga po, we are the channel of blessing. Amen. Daluyan tayo ng pagpapala at hanggat di mo nadadalo yan, bumabara. Yes. Na yung paparating pala, mas the best pa. Amen. Eh, hindi mo na i-channel kay Lord yung pagpapala. So, ito pong mga taong to, yun po yung dapat makita nila na wag nilang tignan ng sitwasyon, tignan nila si Lord. Tignan nila kung sino yung kasama nila. Yes. Kasama nila Diyos. In fact, kilalang kilala nila si Lord bilang Panginoon. And they recognize Jesus as Lord. Pero yung tiwala, hindi. Mhm. Pwede pa na mangyari yun sa atin. Kilala mo si Lord bilang Panginoon. Tama po? Kilala natin si Jesus bilang Lord. Yes. Pero hindi ka nagtitiwala. Mhm. Aray ko, Pastor. Kilala mo may Diyos, pero in times of trouble, tsaka na muna, Lord. Mhm. Tsaka na muna ako magtitiwala sa'yo. Mhm. Konti lang muna ngayon, konti lang. Diskarte ko muna, Lord. Kaya ko to eh. Pero yun po, dito sa sitwasyon na to, isa pong bagay na dapat natin makita, ibigay mo yung tiwala kay Lord. Amen. Ibigay po natin. Sabi po kasi rito, verse 8, sinabi ni Andres na isa sa kanyang mga alagad at kapatid ni Simon, ito na po yun, verse 9, mayroon po ritong isang batang lalaki na may daladalang 5 tinapay at 2 isda. Subalit sasapat kaya ang mga ito? Sa dami po nung crowd na yon, imagine niyo magkakaiba sila ng kwento, pero isa lang naman yung pinapatungkulan. Kasi doon nila na-experience na kagaya po nito ni Andres, sa kanya siya nang naka-experience na merong batang lalaki. So, isa po sa nakita ko, na once na kagaya po niyan, na mga ngaral si Lord, sigurado ako, itong mga sumusunod na to, may daladali rin ng mga pagkain yan. Hindi naman po binanggit ng Bible na may dala silang pagkain. Pero isa lang sigurado, at least meron silang pang-snack. Tama po? Yung mga nakakasama ko sa mentoring, grabe, ang daming pagkain. Kaya hindi po ako nagbabaon ng pagkain pag nagpupunta tayo ng Pampanga. Sabi ko, God will provide. Yes.
Busog talaga. May take out pa pag-uwi. Yes. So, naniniwala ko itong mga taong to, itong large crowd na to, meron din naman silang dala-dala. Pero hindi nila ibibigay yun kasi nga baon nga nila yan. Imagine niyo, no? Pero itong batang ito, meron lamang siyang tinapay at isda. Pero ipiniresinta yan. Siguro nakikita niya na mga problema sila. Nag-uusap-uusap sila. Ano papakain natin sa mga to? Pero yung little boy na yon, nagbigay ng meron siya. Sabi mo po sa katabi mo, ano ang meron ka ngayon? Yan. Yung bang meron ka ngayon, sa tingin ko yung batang ito, yun lang ang meron siya. Yun lang yung means niya para makakaya. Pero handa pa niyang ibigay kay Lord. Isa po sa prinsipyo na dapat natin matutunan, yung kaunti, ibigay mo na kay Lord. Yes. Huwag mo na ipagdamot. Yung konting oras natin ng linggo, 2 oras maximum, bigay mo na kay Lord yun. Yes. Paparamihin ni Lord yun. Amen. Yung ito na lang ang meron ka, ipagkatiwala mo na kay Lord. Amen. Lord, ito na lang po ang meron kami, pero pagkakatiwala ko sa iyo. Yung pananampalataya ko, Lord, bibigay na ako. Sa dami ng problema, sa dami ng pinagdadaanan ko ngayon, hindi ko na kaya, Lord. Pero itong natitira ko pang konting pananampalataya, gabutin na ng mustard seed, ng mustasa, itatanim ko na sa iyo, Lord. Amen. Ano pong sabi ng Bible? Maybe this mustard seed is the smallest seed in the world, but ito naman po, pag natanim, it is the tallest, Tagalogin natin, ito yung pinakamataas na halaman na tutubo rito. So, yung meron ka, maliit man niya, basta dumaan na sa kamay ni Lord yan, tignan natin yung mangyayari. Ano kaya ang mangyayari sa meron ka kapag ibinigay mo kay Lord? Meron ka bang little faith? Amen? Yes. Meron ka bang pasensya na maikli? Yan. Pero ano kaya mangyayari pag ang mga bagay na to ibinigay natin sa Panginoon? Sabi kasi rito, yan, punta naman tayo sa Book of Luke. Yan, Lucas. Tinitingnan natin yung iba't ibang context ng Bible according dun sa mga nagsasalita dun sa author po ng Biblia. Sabi ng verse 15 in the Book of Luke, pinaupo nga nila ang lahat. Verse 16, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda. So, tingnan natin yung verse 15, pinaupo daw ni Jesus ang mga tao. Kinuman niya, for sure, kinuman niya ang 12, ang 12 disciples, para paupuin. Sige, huwag niyo pauwiin yan. Paupuin natin. Gaano kaya karami? May visual picture po rito. Para lang, masilip lang natin. Ano itsura nung 5,000? Or, bukod sa 5,000, approximately 15 to 20. Na-imagine na yung scenario? Nakikita niyo po, no? What if Christ inyo, ganyan karami, no? Yes. Christ inyo, binangonan. Binangonan po. Pero hindi naman nakaupo dyan. Ang hirap naman. Ganyan itsura natin, no? Imagine niyo, si Jesus, ganyang karaming tao. Tapos, ano kaya mararamdaman mo kung ikaw yung pastor, ikaw yung lingkod ni Lord, na may kakayahan kang sharean sila ng kaligtasan ni Lord? Ipagkakait mo po ba sa kanila yan? So, imagine niyo, ito po sa isa sa natutunan ko, ang isang tao, madaling sharean yan pag napakain mo na. Yes. Tama? Si ate Abby ba, no? Nalibre mo ba si ate? Nalibre mo siya bago kayo pumunta rito? Kaya pala sa mama, no? Biro lang naman. So, hindi, literal speaking, ang isang taong nagawa mo ng kabutihan, wala kang pangit na masishare sa kanya. Lahat maganda. Yes. Tama? Yung bang nailibre mo siya sa Jollibee yan. Tapos, sishare mo siya, lahat yung tatanggapin niya, sigurado eh. Mahal mo ba si Lord? Opo naman, siyempre. Di ba? Bakit? May nagawa kang kabutihan. Madaling share ng mga tao kapag meron ka nang nagawa sa kanya kabutihan. Kaya po huwag tayo mag-share ng yung hindi mo kilala, share mo ng biglaan na Pwede yung true conviction.
Pero wag mo siyang kakausapin or sisyaran nang wala ka pang something na nagagawa sa kanyang buhay. Because relationship is an opportunity para po mabuksan ang puso niya kay Lord. Amen. Create a relationship first bago po natin maipakilala si Lord. Amen po? So, ulitin ko po, based on situation. Kung may conviction sa'yo si Lord na mag-share sa lugar na kahit wala ka pang relasyon, pwede po yan. So, ito pong ganyang karami, pinaupo daw ni Jesus. Ano pong sabi sa next verse? Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingin sa langit at nagpasalamat sa Diyos. So, lahat ng meron po tayo, marami man yan o kaunti, aralin natin ipagpasalamat kay Lord. Amen. Lord, thank you sa isang linggo na to. Yes. Ako po, praktisan ko yung sahod eh. May mga linggo na medyo hindi naman all at sa'yo. Late Lord. Lord, thank you po Lord. Salamat po rito Lord. Glory to you. Tapos biglang next week, biglang may bawi si Lord. Sa mga empleyado rito, no? Next week, parang yung hindi lang naibigay sa'yo, binawi ng kina-next week. Or kina-next sahod mo, tama? Or maaaring ngayon, meron ka lang, ito lang yung bigas na meron kami. Malapit ng sumala. Pero susunod na linggo, biglang may nagbigay ng isang kaban. Di ba? Saan galing to, Lord? Tama po? Bakit? Natututong maging mapagpasalamat. Amen. Ano ang bagay na meron ka ngayon? Learn to give thanks to Lord. Yes. Pagpasalamat mo kay Lord. Gustong sabihin sa atin ni Lord, subukan mo lang ako anak. Testingin mo lang ako, magpapakilala ako sa'yo. Yes. Kaya po itong ating congregation, pinagpapasalamat natin kay Lord. Amen. Nagsimula lang po tayo rito sa iilan lang pong katao at ipinagpapasalamat natin lagi kay Lord. At sa biyaya ni Lord, lumalago po ang kanyang simbahan. Amen. And true enough, bago po matapos ang taon na to, we declare in the name of Jesus that we will have a double number. Amen. Amen? Sige po, the best clap po sa ating pong Panginoon. Sapagkat lahat ng ipinagpasalamat natin kay Lord, minumultiply niya. Ang tanong, magmumultiply kaya ito ang pinagpray ni Lord, ni Jesus. Ito kayong pinagpasalamat niya, makikinabang kaya ang marami rito. Yes. Tingnan po natin, ano pong sabi? Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at isda at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga ito. Sabi rito, yan. 17. Silang lahat ay nakakain at nabusog. Imagine niyo, 5 tinapay, 2 isda. Sabi ng Bible mismo, it was recorded, nakakain lahat. Maaaring nakakain, kurot-kurot, pero sabi na busog eh. Ibig sabihin, nag-multiply yung tinapay. Nag-multiply yung isda. At grabe si Lord, no? Napaka-powerful ni Lord. Bakit? Yung dami na yon, napakain ni Lord. What if pa kaya tayo? Tama? Na mismong naglilingkod na sa Kanya, yung mga yun, ngayon lang napadpad kay Jesus yan. Napadalaw lang kay Jesus yon. Umaasa lang na may matatanggap sila kay Lord, pero nakatanggap sila. What if pa kaya ikaw na tumutodo kay Lord? What if pa kaya ikaw na devoted ka kay Lord? Na ginagawa mo yung kalooban ni Lord? Hindi ka kaya niya pagpapalayan? Amen? Kaya po, dito po ako excited. Yung ginagawa mo kay Lord, hindi po mauuwi sa wala yan. Amen. Hindi po masasayang yung pananampalataya po natin, yung pagpunta mo rito, Yes. yung pagpunta mo sa mga gawain ni Lord, alam niyo po ba, diyan ka lalo pagpapalain ni Lord. Amen. Hindi ko pa alam ang inyong pagpunta rito, naniniwala po ako itong dami ng crowd na to, pwede mo puntahan natin ulit yung picture na yon. Yung dami ng crowd na yan, lahat po yan mahinaing. Yes. Tama? Sa bawat tahanan nila, alam ko may mga problema yan. Tama? Kahit po kayo, pag tinitingnan ko po kayo, alam ko, lahat po tayo may kanya-kanyang soliran yan. Maring iba nasa medyo ayos-ayos na kondisyon, iba naman nasa pinaka-peak level na hirap, pero nababago naman. Yes. Pero itong mga taong to, kagaya po natin, we strongly believe may mga pangailangan po sila.
taas nga po na kamay, may mga pangangailangan dito. Amen. Ano yun po ba nakikita ka ni Lord? Yes. Handa mo po bang ibigay kay Lord yan? Yes. Sabi kasi niya, sabi ng little boy, ng disciple, meron ditong bata na may dala-dala. Yun lang ang meron siya. Yung nilalang nila, yung pa yung nag-save ng kagutuman ng mga tao. At ang daling mangaral kay Jesus dahil napakain na itong mga tao. Ang taong gutom na gutom, kahit maganda yung sinishare mo, wala siyang nare-receive na. Yung kumukurog-kurog niya, kumukulo na yung tiyan niya. Inisip niya yung tiyan mo, yung tiyan niya. So, ganun din tayo. Si Lord, ibe-bless ka ni Lord ng mga pagpapala niya. Ito yung kabusugan natin para mas lalo kang sumunod pa sa Kanya. Para mas lalo po tayong magtiwala. Pero pansin niyo to, yung crowd, yun yung naging center of attraction, tama? Yun yung naging pinakang sentro ng ating pinag-usapan. Pero we overlook the 12 disciples. Ganyang karami, ina-assist ng mga tao ng 12 ni Jesus. Ina-accommodate, no? Sabi ni Jesus, 50-50 raw, huwag kayong maingay. Ano kaya manaway ito pag may maingay? Hindi kaya tinuturo, huwag kayong maingay. Magsasalita na si Jesus. Naniniwala rin ako si Jesus, sigurado ako lumalakad dyan sa gitna-gitna nila, kaya dinivide. Para yung salita ni Lord, naririnig ng crowd. Yes. So, we overlook the 12. Pero itong 12 ni Jesus ay galing sa matinding training. Kung babalikan nyo kasi yung pag nag-backread kayo dyan, ng mga last chapter, sinugo sila ni Lord. Diyan pa yung na-reject sila sa mga pinuntahan nila. Nandiyan naman yung okay naman, tinanggap sila. Pero to make the long story short, nagutom din yung mga disciple ni Jesus. Gutom na, pagod pa, tapos naglilingkod pa rin kay Lord. Kaya po sa mga lingkod ni Lord dito na nagtatrabaho, nagpapagal, sa mga part po ng ministry natin dito sa simbahan, ay praise God for your life. Kasi alam ko po kayo, may kauhawan, kagutuman din kayo ng spiritual. Pero you choose to serve God. You choose to honor God in spite of your personal troubles. Yes. Amen? Kung si pastor po ay hahanapan nyo rin po ng dahilan para hindi mag-preach dito, meron naman po akong dahilan din. Pero isa sa natutunan ko, we are called by Jesus to serve Him. Amen. Para po paglingkuran si Lord. At ang mga disciple, wala pong nabasa na dumaing sila. Maaring doon sa situation ng tinapay at ng isda, pwede talaga sila magdahilan doon. Hindi talaga natin kaya yan, Lord. Pero yung katawan nila, yung paglilingkod nila, baliwala sa amin. Alam niyo po ang nangyari? Hindi sila kinalimutan ni Lord. Kasi po sabi rito, sa verse 17, silang lahat ay nakakain at nabusog. Nang ipunin ng mga alagad ang lumabis, nakapuno pa sila ng 12 Kain. kaing. Ano pong other term ng kaing? Basket. Yan. Sino po dito yung may basket sa bahay? Yung marumihan ba yan? Yun na lang, no? Laundry basket. Ganong karami, puno ng tinapay, tapos 12. Hindi po aksidente na 12 basket yun. Yes. Isa po itong miracle, the supernatural move of God, upang ipakita face to face sa mga alagad ni Lord na hindi ko kayo nakalimutan. Na itong kapangyarihan ko ay available din sa inyo. Imagine nyo, lahat nakakain, nabusog, at may take home pa sila. Sino po ditong paglabas mo rito, may take away ka? Amen. May take home ka. Bakit? Binusog tayo ni Lord. Amen. Sino po ditong binubusog ka ni Lord ngayong umagang to? Bigyan natin ng the best. Clap po ang ating Panginoon. Habang pong ikaw'y nakikinig, sabi po ng Bible, faith comes from hearing. Hearing the Word of God. At the more na naririnig mo ang salita ni Lord, pumapasok ang pananampalataya. Pumapasok po yung hindi lang paniniwala, pagtitiwala kay Lord na meron pong kayang gawin ang ating Panginoon. Hindi po sila nagutom, pinabaunan pa sila ni Lord. Amen. Priority ni Lord ang mga tao kasi kailangan nilang kumain, mabusog. Pero mas higit kang priority na naglilingkod ka kay Lord. Amen.
Kaya po, this is the challenge sa mga anak ni Lord. Ipaglingkod po natin ang buhay natin kay Lord. Amen. Ipaglingkod natin, ito pong lakas na meron tayo kay Lord. Sapagkat hindi po habang buhay tayo malakas. Yes. Ako po, sabi ko, ba't pa ako uwi? Yung tito ko naman nakahiga na. Nasirang ko rin naman siya before. Tumanggap naman kay Lord po yan. Kaya sabi ko na, buti pa to na kay Lord na. Tapos po, isa po sa natutunan ko, ni-reveal ni Lord, yung tito ko that time, nang hina, sabi ko, wala na siyang lakas. Wala na rin siyang oras. Tinignan ko yung sarili ko, marami pa akong oras. Tinignan ko siya, wala na siyang buhay. Ako may buhay pa. Tapos, wala na siyang kayang gawin kasi nandun na siya. Pero ako sabi ko, may kaya pa akong gawin. Ang pinagkaiba namin dalawa ngayon, meron akong tinatawag na opportunity. Yes. Yung katabi mo na yan, tignan mo po yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, may pagkakataon tayo. May pagkakataon. Ang tanong, paano natin gagamitin? Tama. Sabi ko, oo nga no, may lakas pa ako, may oras ako, may kakayahan ako. Itotodo ko ngayon. Yes. Para pagdating ng time na nandyan na ka, lahat kasi tayo pumunta ron eh. Yes. Pero sabi ko, ano kayang kwento ko pag nandyan na ako? Ito kaya yung buti na lang tumudo tong taong to. No? Or, sayang naman to, hindi nagamit ni Lord. Isa pong sa nakakalungkot na kwento ng buhay natin pag hindi ka napakinabangan ni Lord. Yes. Sino po dito ang handa may paglingkod ang buhay mo kay Lord? Amen. Amen po? Kaya po in our conclusion, lahat ng ginagawa natin kay Lord, walang sayang. Sabi mo sa katabi mo, walang sayang. Walang sayang. Kaya po, naandito tayo. Ito po'y pagkakataon para isurrender natin yung meron tayo kay Lord. Amen. Hindi ko po alam anong meron ka ngayon. Anong klaseng pagsunod ka kay Lord. Ano kayang klaseng desire mo kay Lord ng paglilingkod. At tinatanong po tayo ni Lord sa umagang ito, ano kaya ang meron ka, anak? Handa mo bang ibigay kay Lord? Yes. Pwede mo bang tumayo tayo sa presensya po ng ating Panginoon? Yan po yung tanong ni Lord this morning bago po tayo manalangin. Ano bang, anak, ano bang meron ka? Pwede bang i-honor mo sa akin yan? Pwede bang ipanglingkod mo sa akin yan? Maaaring meron kang buhay, handa mo bang ibigay kay Lord? Amen. Maaaring meron po tayong lakas, i-honor po natin si Lord. Sabi po ng Bible, in everything that we do it for the glory of God. Amen. At yung pong buhay na meron tayo, regalo po ni Lord. Yes. Gusto pong makita ni Lord yung buhay natin na pinapahalagahan po natin. Na sinusulit po natin. Maaaring meron ka pong ability, kakayahan, ano pong bagay na ikaw ay skilled. Sabi ni Lord, baka pwede mo ipaglingkod sa akin yan. Maaaring meron kang mga bagay na wala naman ngayon, pero pwede mong hilingin kay Lord. Maaaring marami kang bagay na wala ngayon, pero sinasabi po sa atin ng Panginoon, anak, i-offer mo sa akin yan. Yes, Lord. Humingi ka pa ng lakas, Lord. Palakasin mo lang ako, Lord. Maglilingkod pa ako lalo sa'yo. Amen. Amen. Kung ikaw ay may sakit karamdaman, Lord, pagalingin mo lang ako, Lord. Mas lalo pa akong maglilingkod sa'yo. Amen. Kung ikaw po ay may financial lacking sa mga oras na to, Yes, Lord, Lord. i-bless mo lang ako financially. I-bless ko ang simbahan. Amen. Amen. Todo ko lalo sa'yo, Lord. Yes, Lord. Lord, i-bless mo lang ako na sasakyan na to, Lord. Papagamit ko sa'yo, Lord. Amen. Amen. Ginabang ang iyong simbahan. Yes, Lord. Lord, pahiramin mo lang ako ng karunungan na galing sa'yo. Yes, Lord, Lord. gagamitin ko to. Lord, para sa kaluwalhatian mo. Amen. Lord, anumang bagay na meron kami, Lord, we surrender to you right now. Yes, Lord. Lord, napakagandang inspirasyon po nito pagkakataon, Lord. Nakagaya po ng ginawa ng little boy, Lord, na nagbigay ng 5 tinapay, 2 isda. Yun lamang po ang meron siya, Lord. Yes. Wala na po siyang ibang dala. Pero Lord,
yung pong kanya-kanyang dala-dala, yung pa yung i-multiply mo, nakinabang pa yung kanyang kamag-anak, nakinabang pa Lord yung mga crowd na kasama po niya. And Lord, ang meron kami sa mga oras na to, pagtitiwala sa iyo. Ang meron po kami sa mga oras na to, Lord, yung pong pananampalataya at pagpapasalamat na may kaligtasan kami. Amen. Lord, ito pong meron kami ngayon, dalangin namin. Yes, Lord. Makinabang po ang aming pamilya. Yes, Lord. Makinabang po ang aming mga kamag-anak. Makinabang po ang next generation po namin. Amen. Amen. Lord, hindi po ito small faith lang, Panginoon. Yes, Lord. Thank Sapagkat you. napatunayan namin na lahat na kahit maliit lang or kaunti lang, Lord, basta ito po'y kinilusan mo, Lord. Lord, marami pong pwedeng makinabang. Amen. Kaya po, Lord, sa umagang to, we offer our lives to you. Yes, Lord. We offer our desires to you, Lord. Ano Yes, pong nasa ng Lord. puso namin sa bundok Thank to, you, Lord. sinusurrender Thank na you. po namin sa iyo. Amen. Ano mang bagay yung ninanais po namin makamtan sa mundong to, your will be done, Lord. Kung Amen. makamtan namin to, Lord, maraming salamat po. Yes, At kung hindi Lord. man, Lord, maraming salamat pa rin. Amen. Amen. Hindi po mababawasan ang iyong pagka-Diyos sa mga bagay, Lord, na hindi po namin na-experience sa Yes, mundong to. Lord. Sapagkat, Lord, alam namin sa bawat pintuan na hindi mo binubuksan, ito po ay pag-iingat mo sa amin. Yes, It is a Lord. door of protection, Lord. Amen. Sa dami po ng door of opportunities in life, salamat po, Lord, ito po yung binuksan mo sa amin. Yes, Lord. Thank you, Yung Lord. pintuan ng pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. Amen. Kaya po sa bawat first-timers na nandito, we encourage you to receive Jesus as your Lord and Savior. Amen. Sa mga first-timers po na nandito, handa niyo po bang tanggapin si Lord bilang iyo pong Panginoon at tagapagligtas? At kung ikaw po ay tumatanggap kay Lord, sundan niyo po ang aking maikling panalangin na ito. Ito po ay panalangin ng pagsisisi, panalangin ng pagsuko sa ating pong Panginoong Jesus. Sa lahat po ng first-timers, kung handa mong tanggapin ang ating Panginoon, Jesus bilang Diyos na tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay, sundan niyo po ang aking sasabihin. Panginoon, tinatanggap po kita sa puso ko at sa buhay ko. Pagharian niyo po ako. Tulungan niyo po ako mabuhay sang-ayon sa iyong kalooban. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Mula nung ako'y bata pa, hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Jesus, isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Tulungan niyo po ako mabuhay sa iyong kalooban. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin. Panginoon, salamat po sa umagang to. Sa mga tumanggap po sa iyong mga anak na nandito. Hindi po aksidente na sila nandito. Lord, tinanggap ko po nila bilang Diyos at tagapagligtas. Starting today, Lord, that their lives will never be the same. Amen. Ikulusan mo po sila, Panginoon. Ano pong bagay na, Lord, hinihingi nila sa iyo, pagkakaloob mo, Panginoon. Yes, Lord. Lord, ano pong bagay na kanilang dadaanan, sasamahan niyo na po sila, sapagkat, Lord, simula ngayon, meron na po silang personal relationship sa iyo, Panginoon. Amen. At sa bawat isa po sa amin na nandito, Lord, Lord, na nagnanasa, Panginoon, na sumurrender sa iyo, Lord. We surrender our lives. Amen. Lord, alisin niyo po yung mga reservations sa buhay namin. Yes, Lord. Yung mga bagay hindi pa po namin na isusuko na namin yan sa Yes, Lord. Lord. Lord, sapagkat lahat ng isinusuko namin sa iyo, Lord, pinagbubuti mo, Panginoon. Amen. Lahat ng isinusuko namin sa iyo, Lord, pinapaganda mo, Panginoon. Amen. Yung kwento, Lord, especially our life testimony, oh Yes, Lord. testimony of faith, testimony, Lord, of Lord, journey sa amin po pananampalataya. Amen. At sa umagang to, Panginoon, muli po kami sumasamba sa iyo, Panginoon. Jesus, be the Lord of our lives. We offer our lives to you, Lord. Awitan natin si Lord this morning. Lord, thank you for your word, oh God. Thank you for the word of encouragement. Thank you for the word that give us hope, Panginoon.
Lord, anumang bagay, kakakaunti, kaya mong paramihin, Lord. Anumang bagay na akala namin wala ng pag-asa, pwedeng magkaroon ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Lord, we offer our lives to you, Lord. More than a song, Lord, but Lord, it comes from our hearts, Lord. Amen. Lord, gusto namin ibigay sa iyo lahat. Yes, Lord. Gusto namin i-surrender sa iyo, Panginoon. Yes. Sapagkat, Lord, lahat ng isinusurrender namin sa iyo, Lord, ikaw na po ang may control, Panginoon. Amen. Kaya po sa mga may sakit at karamdaman, Yes. dahil, Lord, sinusurrender namin sa iyo ang mga bagay na to, ikaw na po ang may control sa buhay ng mga taong ito, Lord. Amen. Lahat na nanalangin ng kagalingan sa mga may sakit, Lord, kinikilusan mo sila sa mga oras na ito, Panginoon. Amen. Sa mga nananalangin, Panginoon, ng, Lord, buhay na kailangan pang dugtungan, Lord. Yes, Lord. Dudugtungan mo, Panginoon. Amen. Sapagkat, Lord, gagamitin mo ba ito to reveal your glory, Amen. Panginoon. Lord, sa mga nananalangin, Panginoon, Lord, ng pag-asa sa buhay, Lord, ibibigay mo sa kanila yung pag-asa, Amen. Panginoon. Sapagkat, Lord, ikaw po ang Panginoon ng pag-asa, Panginoon. Sa lahat na ng hihina, ng Lord, yung pananampalataya namin, Lord, bumababa, Panginoon. Lord, ikaw po, Panginoon, na nagpupuno sa umagang to. Yes. Lord, alam mo ang sitwasyon na aming buhay. Yes, Lord. Kaya po, Panginoon, we surrender our lives to you. Amen. In all aspect of our lives, Yes, Lord. even the broken relationships, Lord, kaya mong i-restore, Panginoon. Amen. Lahat ng mga, Lord, estudyante, Panginoon, Lord, na napangihinaan ng loob sa mga kakarapin nila, Lord, give them courage, O God. Yes, Sa Lord. mga nagtatrabaho na matagal lang hindi na po promote, you will promote them, O God. Amen. Sapagkat, Lord, they surrender their lives to you. Yes, Lord. At ang trabaho na meron sila, Lord, isa lamang pong avenue, Lord, to reveal your glory. Amen. To share your word, O God. Kaya po ang yung mga anak sa umagang to, mananagumpay, Panginoon. Amen. Ang yung po mga anak sa umagang to, Lord, Lord, maraming bagay na gagawin ka sa amin. Yes, Lord. Thank you, Magpapakilala ka Lord. sa amin, Lord. Thank you, Lord. Ganun din po kami, Lord. Magpapakilala kami sa ibang tao ng kaluwalhatian mo, Amen. ng kadakilaan mo. Kaya po, Lord, iparanas mo po sa amin ang pagkilos mo. Nang sa ganun, Lord, meron po kami maibahagi sa mga tao. Yes, Lord. Magkaroon din po sila ng pag-asa na meron po kami. Amen. Salamat po, Ama. We're giving back all the glory, honor, praises belongs to you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah. The best lang po sa ating pong Panginoong Isus. Nakakaupo po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, you're blessed. Amen? Sapagkat narinig mo po ang salita ng ating Panginoon. Sa lahat po ng nakakarinig ng salita ng Diyos, pumapasok po ito sa ating mga buhay, sa ating pong sistema, at meron po itong resulta sa ating mga buhay. Sa ating pong isa pa pong uri ng pagsamba ay ang pagbibigay. Sa ating pong pagbibigay, hindi po natin alam na ikaw po ay nagtitiwala kay Lord. Ating pong pagbibigay sa Panginoon, it's a symbol of trust. Amen? Sa mga nagtitiwala kay Lord, is a symbol na, Lord, ito po yung maliit na bagay para po ibigay sa'yo. Kulang po ito para mas lalo mo kaming pagpalain. Si Lord po, hindi niya kailangan ng ating ibibigay. Tama naman po. But, pansinin niyo po, every time we give to God, nakikita niya yung puso natin. Tinitingnan po ni Lord yung puso natin na ito palang anak ko, sa kahit anong amount na meron siya, nag-glorify ako. Kaya po, hawakan natin ang ating ibibigay. Hawakan mo po yan sa mga oras to na meron pong pananampalataya. Hawakan po natin ang mga ating pong ibibigay. At lagyan po ng pangalan. Panalanginan po natin na para saan ba itong ating ibibigay. And once na ito po ibigay natin sa Panginoon, ito po ay magdadala ng mga bagay na hinihingi po natin sa Kanya. Let us pray. Panginoon, salamat po sa umagang to. Ito pong aming ibibigay sa iyo, Panginoon. Lord, ito po ay
bagay, Lord, na uri lamang ng pagpapasalamat. Pero higit sa lahat, Lord, yung puso namin, labis po na nagagalak, Panginoon. Ito po ibibigay namin, it's a seed, O God. Ito po buto ng pananampalataya. Na alam po namin, Lord, ito po tutubo, Panginoon. Ito po mahigit na makikinabang, Lord, ang iyong mga anak, ang iyong simbahan, Panginoon. Lord, kaya po sa aming pagbibigay, O God, masumpungan niyo po ang aming pusong masaya, aming puso, Lord, na dinadakila ka, Panginoon. At Lord, as we give to you generously, and as we give to you with open heart, with joyful heart, Panginoon, Lord, lahat po ng kakulangan namin sa buhay, tutugunan mo, Panginoon. Amen. Kaya po, we are so much excited to give because we know as we give, Lord, ang pagpapala na mula po dyan sa iyong kariyan ay bumubuhos na po sa iyong mga anak sa mga oras ito. Amen. Salamat po. We give back all the glory, honor, praise belongs to you. This is our prayer in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen.